Minsan, tsaka mo lang malalaman kung gaano kahalaga ang isang bagay kapag ito ay napakawalan mo na. Pero paano kung may mga oras pa para balikan mo ang bagay na napakawalan mo? Paano kung pwede mo pa itong pahalagahan ulit, pero sa malinang paraan? Dear Mama Mia, sabi nila, you will only truly appreciate the worth of a person kapag wala na siya sa buhay mo. Cliché kung tutuusin, pero totoo. Ako si Nikki, isang babaeng gumawa ng series of wrong decisions in my life. Kung ako ang tatanungin, Mama Mia, masasabi kong isa akong alpha woman. Yung babaeng kayang-kaya ang sarili niya. Hindi nangangailangan ng tulong mula sa ibang tao, lalong-lalo na mula sa isang lalaki. I can provide for myself. Financially independent ako. Kasi may trabaho ako sa isang hindi man kalakihan pero napaka-stable naman na company, Mama Mia. I am now at the management position. Hindi ko nga alam kung bakit heto ako ngayon at nagtatype sa aking laptop sharing you my life story. Mama Mia, aksidente ko lang kasing napakinggan ang isang content mo habang nagme-meditate ako isang araw sa loob ng aking kwarto. It was a story about an insecure guy na parang inaaway lagi ang kaniyang live-in partner. Medyo nakarelate ako doon, Mama Mia. Kaya naman I started following you and listening to the other stories na naka-upload sa YouTube channel mo. I am one of your silent listeners. But now, I am sharing my story, hoping that it will at least lessen the guilt na nararamdaman ko dito sa puso ko. Mama Mia, I was married to a wonderful man. Pero hindi ko yun nakita until he got tired of me. Mag-childhood sweetheart kaming dalawa ni Paolo, Mama Mia. High school kami nung unang nagkaroon kami ng pagtingin sa isa't isa. Typical na crush lang naman nung una. Hanggang sa inaya na niya akong maging date niya sa JS prom namin nung third year kami. Nung gabi ng prom ay umamin siya na first year pa lang ay crush na pala niya talaga ako, Mama Mia. Until now, fresh na fresh pa rin sa memory ko ang kilig na naramdaman ko nung sabihin niya yon sa akin. Habang nagsasayaw kaming dalawa sa song na The Gift. Pero it was not until fourth year kami nung naisipan ko siyang sagutin. Mabait na boyfriend si Paolo. Grabe ang haba ng patience niya sa akin, Mama Mia. Kahit maldita ako at palaaway sa kanya, ni minsan ay hindi niya ako pinatulan sa aking pang-aaway. Kaya rin siguro tumagal ng 10 years ang aming relasyon. Sabay kaming nagtapos ng pag-aaral. Siya bilang information technology graduate at ako naman bilang isang architecture graduate. Naghanap agad siya ng trabaho, Mama Mia, samantalang ako ay nag-review pa for my licensure exam. Nung pumasa ako sa exam ay nagkaroon din ako ng stable na trabaho. Mama Mia, pareho rin kaming dalawa ni Paolo na goal-oriented. Kaya naman after a year lang mula nung magkatrabaho kami, ay nag-decide na kaming kumuha ng isang bahay na parehong hindi masyadong malayo sa aming mga trabaho. In short, nag-decide kaming dalawa na mag-live-in na. Wala namang naging problema sa both families namin. Kasi nga, kaya na raw naming mag-provide for ourselves. Pareho din kasi kaming walang responsibility sa mga family namin, Mama Mia. Kasi both naman are doing well sa mga finances.
Naging mabilis ang pagbabayad namin sa bahay na kinuha namin. Ginawa naming 3 years ang pagbabayad kasi sabay naman kaming naghuhulog doon para mas mapadali. At nung natapos na naming bayaran ng bahay, nag-put up naman kami ng joint savings account para pag-ipunan ang aming pagpapakasal. Ganun kaming dalawa ni Paolo. Nakaset ang lahat ng goals namin sa buhay. And true enough, wala pang 1 year ay nakumpleto na namin ang aming ipon for our dream wedding. Nagpakasal kaming dalawa, Mama Mia. We were both 26 years old when we tied the knot. Lahat ay masaya para sa aming dalawa. Maging kami, masayang masaya kasi lahat ay umaayon sa aming mga plano. Pero Mama Mia, matapos ang kasal namin, doon ko na na-realize na hindi pala lahat ay align ang mga gusto namin ni Paolo. Ang gusto niya kasi, Mama Mia, ay magkaanak kami kaagad. Pero ako, ayoko pa. Malayo pa ang gusto kong marating sa aking career. Sabi niya, he will give me 2 years for my career and after that, pagpapamilya na dapat ang nasa isip ko. I got scared. Natakot ako sa ultimatum niya, Mama Mia. Natakot ako na baka masira ang buhay ko, lalong-lalo na ang career ko kung sakali mang mabuntis ako. Kaya naman nagtitake ako ng contraceptive pills nang lingid sa kaalaman ng asawa ko. Ilang buwan na rin akong nagpipills ng isang araw, Mama Mia, ay naabutan ko si Paolo sa banyo. Hawak-hawak niya ang wala ng lamang pakete ng pills. Nakalimutan ko palang isilid yun sa bag ko para sa office ko na matapon. Ano to, Nikki? Bakit may ganito dito? Kalmado ang boses ni Paolo habang tinatanong ako. But I know, Paolo, Mama Mia. Alam kong galit na siya nung mga panahon na yon. Han, wala lang yan. I didn't know how to explain myself. Hindi siya nagsalita, Mama Mia. Ilang saglit pa ay lumabas na siya ng bahay namin at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. I waited for him buong gabi pero hindi siya umuwi. Nang makauwi siya ay mag-aalas 3 na ng madaling araw. Amoy alak pa siya. Nung tanungin ko siya kung saan siya galing ay hindi niya ako sinagot. Saglit lang siyang napatingin sa akin at saka pumasok na sa banyo. Paglabas niya, Mama Mia, ay agad siyang lumabas ng kwarto. At nung sinundan ko siya, ay natulog na pala siya sa sofa namin. Starting that day, ay hindi na rin sweet sa akin ang asawa ko. Sure, we still talk and we still have sex, pero hindi na gaya ng dati. Yung sex namin, Mama Mia, parang wala ng pagmamahal. Parang naging tawag ng katawan na lang at pangangailangan ng laman. Hanggang isang araw, Mama Mia, may isang masamang balitang nakarating sa akin. My husband is having an affair with his younger female co-worker. At first, hindi ako naniwala, Mama Mia. Mama Mia, hindi naman ako tanga. Alam kong nagkakaproblema na kaming dalawa ni Paolo. But he is a good man. Alam kong may takot siya sa Diyos. Kaya imposible ang mga chismis ng Marites. Pinalagpas ko ang chismis, Mama Mia. Iniisip ko na lang na wala lang magawa sa buhay ang gumawa noon at hindi naman yun totoo. Mas kilala ko ang husband ko, kaya alam kong walang katotohanan yung mga kumakalat na balita tungkol sa kanya.
Hindi ko na kinumpronta si Paolo. Ayokong madagdagan pa ang bagay na hindi namin pinagkakaunawaan. Lumipas ang mga araw at linggo na ganun pa rin ang setup naming dalawa. Hanggang sa unti-unti na akong nasasanay sa ganun. Ang sakin, Mama Mia, at least wala nang nangungulit sa akin tungkol sa pagtigil ko sa career ko at tungkol sa pagkakaroon ko ng anak. At least hindi na siya nangungulit na mabuntis na ako. Until one day, pagka-uwi ko ng bahay, Mama Mia, ay nasurpresa talaga ako na nakauna pa siyang nakauwi sa akin. Nagluto pa siya ng dinner at nag-set up pa ng table. I was so stressed that day dahil sa trabaho ko. Pero sumaya ako bigla sa naabutan kong ginagawa ng asawa ko, Mama Mia. I thought maybe bumalik na ang dating Paolo, ang dating sweet at mapagmahal kong asawa. Akala ko, Mama Mia, ay hihingi na siya ng chance sa akin para ayusin namin ang aming relasyon. Akala ko ay makikiusap siya, Mama Mia, na maging maayos na kaming dalawa. Akala ko gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon na namin ng kumpletong pamilya. Pero hindi pala. Nung tanungin ko siya kung para saan ang paghahanda niya ng dinner dahil wala naman akong matandaang may okasyon, ang sabi niya, Mama Mia, ay kumain na muna kami bago mag-usap ng masinsinan. Masaya akong kumain nung gabing yun, Mama Mia. Di na baling hindi siya masyadong nagsasalita. Ang mahalaga lang naman sa akin ay makitang nag-effort ang asawa ko. Hanggang sa natapos na akong kumain, siya kanya pinakawalan ang isang bombang nakakabingi ang pagsabog. "Nix, I'm leaving." Panimula niya. "Leaving where? Bakit? May seminar ka ba? Na-reassign ka ng place?" Seryoso kong tanong pero kinakabahan ako, Mama Mia. May hint na ako kung saan papunta ang usapan namin. Pero nagbobobobohan ako. Hindi ko pinahalata sa kanya, Mama Mia, na kinakabahan ako. "Nix, I'm leaving you. I'm filing for an annulment. May nabuntis akong ibang babae at kailangan ko siyang panindigan." Mama Mia, halos mabingi ako sa mga narinig ko. Ang sakit. Sobrang sakit, Mama Mia. Yung lalaking sobra mong minahal since high school ay iiwanan ka rin pala dahil nakabuntis siya ng ibang babae. Bakit? Yan ang tanging natanong ko sa kanya. "I'm sorry. Alam kong hindi enough na excuse pero Nix, hindi align ang mga gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Patawarin mo ko." Paghingi niya ng paumanhin pero ni hindi ko makita sa kanyang mga mata ang sincerity niya sa paghingi niya ng sorry sa akin. "Alam mo bang I can sue you and your mistress, Paolo?" Pananakot ko sa kanya habang pilit na pinapakalma ang sarili ko, Mama Mia. Gustong gusto kong magsisisigaw sa galit. Gustong gusto ko siyang murahin. Pero wala na akong energy nung time na yon. Pagod na pagod talaga ako galing sa trabaho. At hindi ko rin alam ang mararamdaman ko sa mga sinabi sa akin ng asawa ko, Mama Mia. "It's up to you. Kung gusto mo akong kasuhan, karapatan mo yan. Pero sana, wag mo ring isipin na ginawa ko ito para makaganti. At lalong-lalo wag mo ring kakalimutan kung bakit ko ito nagawa. Ikaw ang ayaw ng pamilya, Nix.
Hindi mo maibigay sa akin ang bagay na matagal ko nang hinihiling sa'yo. Dahil sa sinabi niya Mama Mia ay tumulo na ng tuluyan ang mga luha kung kanina ko pa pinipigilan. Then leave. Leave now. Umalis ka na. And I'll see you in court. I'll see you in court hindi para kasuhan ka, kundi para sa annulment na hinihiling mo. Go ahead. Leave me and be happy. Sabi ko sabay tayo at punta ng banyo para doon ibuhos ang kanina ko pa kinikimkim na sakit sa puso ko. Iyak ako ng iyak Mama Mia at siguro dahil na rin sa sobrang pagod, sa aking pag-iyak ay nakatulog ako sa sahig ng banyo. Madaling araw na nang ako ay magising. Paglabas ko ng banyo, wala na siya. He was gone. Pati gamit niya at damit niya sa cabinet namin ay wala na rin. He left me Mama Mia. The man that I loved for so long left me for somebody else. Tinutuon niya ang sinabi niyang magpa-file siya ng annulment. At hindi rin nagtagal Mama Mia ay napawalang bisa rin ang kasal naming dalawa. Pinamadali na rin namin sa aming mga lawyers dahil alam kong atat na siyang pakasalan ng bago niya. At ako naman Mama Mia, ayoko na rin halos 2 times a week kaming nagkikita para sa mga counseling and court hearing. Pagkatapos ma-release ang declaration of nullity of marriage naming dalawa ni Paolo, ay nagkataon naman na may opening sa ibang branch ng aming company sa ibang lugar. I requested for a lateral transfer para makalayo sa aming lugar at sa lahat ng bagay na magpapaalala sa akin kay Paolo. I want to fully heal Mama Mia. I want to move on from my failed marriage. Buti na lang talaga at pumayag ang kumpanya namin. Dahil sa nangyari Mama Mia ay mas nag-focus na lang ako sa trabaho ko. Sure, I also have my fair share of fling and casual sex buddies. Pero nothing serious. Puro panandalian lang. Na-trauma kasi ako sa relationship Mama Mia. And siguro dahil na rin alam ko sa sarili ko na hindi ko naman talaga kayang mag-commit sa isang tao. Kaya mas mabuti pang wala na lang akong commitment para hindi rin ako ma-attach. And true enough, hindi ako kailanman na-attach sa mga naka-fling kong mga lalaki. Mama Mia, mabilis na lumipas ang 4 years. I was told by the company na ipopromote nila ako, pero I needed to go back sa main branch namin sa Maynila dahil nga doon na nakabase ang bagong posisyon na ino-offer nila sa akin. My career is the most important thing in my life that time, Mama Mia. Ito na lang kasi ang tanging bagay sa buhay ko na buo pa. The only thing in my life that I can be proud of. Kaya pumayag akong bumalik ng Maynila. Isa pa, siguro naman okay na ako dahil 4 years na rin naman ang lumipas. So I accepted the offer, Mama Mia. Bumalik ako ng Maynila. Secretly praying na sana ay wag namang mag-cruise muli ang mga landas naming dalawa ni Paolo. Bago ako bumalik ng Maynila ay nag-reactivate ako ng mga social media accounts ko, Mama Mia. Dini-activate ko kasi ang mga yon mula nung iwan ako ni Paolo para makaiwas sa update sa buhay niya at para na rin makaiwas sa mga marites ng buhay ko. So I checked Paolo's account, Mama Mia, para sana kahit papaano ay maging handa ako sa posibleng pagkikita naming dalawa. Pero wala na akong nakitang Paolo sa Facebook at Instagram.
Maybe he blocked me or baka nag-deactivate din siya. Hindi ko alam and wala na rin akong pakialam. Wala na akong time para mag-create pa ng other account just to investigate kaya hinayaan ko na lang. So yun na nga Mama Mia, nakabalik na ako ng Maynila. Work is good, mataas ang pasahod at maganda ang benefits. Stress nga lang pero okay na yon. Sanay naman na ako sa stress ng trabaho. Na-busy na ako masyado sa trabaho ko Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na naiisip pa ang posibilidad na muli kaming magtatagpo ng ex-husband ko. But it eventually happened. One fateful Sunday morning, nasa grocery ako ng isang mall para bumili ng mga supplies ko sa apartment. Hindi ako usually ang gumagawa ng pag-grocery Mama Mia, kundi ang stay out kasambahay ko. Kaya lang nagkasakit siya nung time na yon, mag-iisang linggo na. I have no choice kundi ang mamili. Ayoko rin kasi ng puro pa-order lang dahil hindi naman yun masyadong healthy. Oo nga pala Mama Mia, aside from my job, my casual hookup ay busy din ako in keeping my shape, in keeping my health. Paano naman ako makakahanap ng mga gwapong makaka-hook up if hindi ako physically attractive, hindi ba? Kaya I go to the gym at least 3 times a week. 1 weekday and the other are Saturday and Sundays. Balik tayo sa grocery Mama Mia. I was busy picking up my fruits and vegetables nang mapansin ko na para bang may mga matang kanina pa nakatitig sa akin. When I looked around para tingnan kung sino, ay may nakita akong multo mula sa aking nakaraan. There he was, looking at me intently, habang may hawak-hawak siyang cart. Aalis na sana ako pero he smiled at me. Tapos kumaway pa siya at itinulak ang grocery cart niya papunta sa direction ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko noon Mama Mia. Should I just go on with my grocery na para bang wala akong nakita? O hihintayin ko siyang makalapit sa akin to say hi? Yung panghuling option ang pinili ko Mama Mia. Hi Nix, how are you? Bati niya sa akin na para bang walang malaking nangyari sa amin sa nakaraan. Na para bang hindi kami naikasal at nagkaroon ng annulment. Hello, ayos lang naman ako. Sagot ko, not asking him back para maintindihan niya na hindi ako interesadong kumustahin o kausapin siya. Mag-isa ka lang ba o may kasama ka? Tanong niya sa akin ulit. Bakit? May nakikita ka bang kasama ko? Grabe ka naman, Nix. Nagtatanong lang ang tao eh. Naging defensive siya Mama Mia. Dahil siguro medyo straight lang yung sagot ko at poker face lang din ang mukha ko. What do you want, Paulo? Tanong ko sa kanya. Nix, look. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad sa mga nagawa ko sa'yo? Tanong niya sa akin ulit. Paulo, napatawad na kita. Pero hindi naman pwedeng umakto tayo as if walang nangyaring sakitan between us, hindi ba? And isa pa, wala naman na tayong dapat pang pag-usapan. Hindi na tayo connected sa isa't isa and I don't see any reason para magkumustahan pa tayo. Sige, I'll go ahead na. Busy akong tao eh. Yun lang at tinalikuran ko na siya Mama Mia para ituloy na ang pag-grocery ko. Buti na lang at hindi na rin naman siya sumunod sa akin.
Alam ko na hindi pa yon ang magiging huling pagkikita naming dalawa. Pero Mama Mia, umaasa pa rin ako na sana ay yun na ang huling beses na magkakausap kami. Sana sa susunod ay wag na niya akong lalapitan. Sana sa susunod ay ituring na naming estranghero ang isa't isa. But I was wrong, Mama Mia. Dahil 2 weeks lang after our grocery encounter, ay nagkita na naman ulit kami. This time ay sa trabaho na. Nag-decide kasi ang company namin, Mama Mia, na kumuha ng isang IT company to provide for our system needs sa office. Kailangang mag-design ng iba't ibang website for our different products. At need na ring mag-update kami at gawin ng iisa ang system ng aming mga processes. Kaya need talagang gumawa ng company website na may employees portal. Sa department ko nakatoka ang pag-aasikaso nun, Mama Mia. And I will be closely working with the IT company's representative para sa trabahong yon. And guess who ang magiging ka-closely working ko, Mama Mia? Yes, hindi ka nga nagkakamali. It's Paolo. Siya ang representative ng company nila. Actually, Mama Mia, gustong-gusto ko sanang tanggihan yon at ipasa sa iba yung trabaho. Pero I know that I would sound unprofessional kung hindi ko kakayaning i-separate ang personal kong issues sa trabaho ko. Kaya naman, Mama Mia, pumayag ako just to prove to myself na okay na ako. Dahil sa nangyari ay nagkaroon na tuloy kami ng rason ni Paolo para mag-usap araw-araw at magkasama pa hanggang gabi sa office. Dahil sa minamadali na naming tapusin yung project kasi kailangan na. Hanggang isang gabi, Mama Mia, kaming dalawa na lang ni Paolo noon ang nasa loob ng opisina ko. Naka-out na rin kasi ang halos lahat ng empleyado at lahat ng mga konektado sa proyektong yon. May tinatapos lang kaming dalawa at hindi na namin namamalayang mag-aalas 11 na pala ng gabi yon. Busy siya sa pagtatype ng kung ano sa kanyang laptop. At nung lumapit ako para tanungin siya kung anong stage nang nagawa niya sa mga lineup of work namin for that day. Mama Mia, nasa likuran niya ako nung magtanong ako. At tiningnan ko ang ginagawa niya nang bigla na lang siyang lumingon sa akin. Mama Mia, parang nag-slow motion sa akin ang lahat. Hindi ko ma-explain kung ano exactly ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Ang alam ko lang, Mama Mia, ay parang nag-flash lahat sa isip ko ang mga romantic experiences naming dalawa ni Paolo. Lalo na nung naging mag-asawa kaming dalawa. Siguro ganun din ang naramdaman niya para sa akin. Dahil bigla na lang kaming naghalikan dalawa na para bang sabik na sabik kami dahil matagal na kaming nangulila sa isa't isa. Ang halik na yon ay lumalim pa, Mama Mia. Paolo, nasa opisina tayo. Pigil ko sa kanya nung akma na niyang tatanggalin ang mga botones ng blouse ko. Lipat tayo ng lugar. Yan ang tanging sinabi niya. At bigla niyang hininto ang halikan naming dalawa. He shut down his laptop at ako rin naman, Mama Mia, ay pinatay ko na rin ang computer ko. Wala kaming salitaan. Pareho kaming nagmamadaling mailigpit ang gamit naming dalawa. At nung natapos na ay umalis kami ng opisina at dumiretso sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ko.
Wala pa rin kaming imikan, pero parang nagkaintindihan ang mga kilos naming dalawa. Pumwesto siya sa driver seat habang ako naman ay sa passenger seat umupo. At binigay ko sa kanya ang susi ng kotse ko. Para bang alam na namin ang gagawin namin. At para bang pinauubaya ko na sa kanya ang lahat ng desisyon tungkol sa pupuntahan naming dalawa. Mama Mia, pumasok kami sa isang drive-in motel. Pagkatapos niyang magbayad ay dumiretso na kaming dalawa sa kwarto. Pagkapasok pa lang namin ay agad naming sinunggaban ng halik ang isa't isa na para bang bitin na bitin kami sa halikan naming dalawa sa opisina ko. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung naisara ba namin ng maayos ang pinto. Basta diretso na kami sa kung ano man ang ipinunta namin sa lugar na yon. Ibang klaseng romansahan ang ginawa naming dalawa ni Paolo. He caressed my body at alam kong na-miss siya ng katawan ko, Mama Mia. Iba pa rin talaga ang dating ng mga halik at mga haplos ni Paolo. Marami na akong mga naka-hook up at naka-fling pagkatapos ng relasyon namin noon ni Paolo. Pero iba pa rin talaga ang satisfaction ng katawan ko kung si Paolo ang kaniig ko, Mama Mia. Walang balat sa katawan ko ang hindi niya iniwan ng kaniyang laway. Walang parte ng katawan ko ang hindi niya hinaplos. Kahit ang masiselang bahagi ng katawan ko, Mama Mia, ay pinasadahan niya ng kaniyang bibig. Parang sasabog na ang katawan ko sa sobrang init na nararamdaman ko noon. Hindi ko nga maintindihan dahil air-conditioned naman ang kwarto. Nanginginig na ang mga tuhod ko sa sobrang pananabik sa mga susunod niyang gagawin sa akin. Hanggang sa ako na mismo, Mama Mia, ang nagsumamo sa kanyang tuluyan na niya akong angkinin dahil hindi ko na kaya ang sobrang pananabik sa kanya. Then tumayo siya at hinubad ng tuluyan lahat ng mga saplot niya sa kanyang katawan. At muli siyang bumalik sa ibabaw ko, Mama Mia, pero ang mga mata niya ay nakatitig lang sa mga mata ko. At bigla siyang pumasok sa akin. Nagbalik lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. I thought okay na ako. Akala ko talaga naka-move on na ako ng husto mula sa naging annulment naming dalawa. Mula sa pangangaliwa niya sa relasyon naming dalawa. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit heto ako ngayon, nag-e-enjoy ng husto habang inaangkin niya ang buo kong katawan. Nakita ko ang parehong pagnanasa at pagmamahal sa kanyang mga mata, Mama Mia. Bagay na hindi ko alam kung inimbento lang ba ng isip ko. Pero ang alam ko, ayoko nang matapos ang pag-angkin niya sa akin. Bumigay todo rin ako nung mga sandaling yon at sinalubong ko siya. I gave him the same intensity na pinaparamdam niya sa akin. Nung matapos kaming dalawa, Mama Mia, ay pareho kaming pagod na pagod. Pero ramdam namin ang satisfaction ng bawat isa. Dahil pareho kaming wala pang dinner at napagod sa katatapos lang naming pagniniig, ay naramdaman namin ang pangangalam ng aming mga sikmura sa gutom. We ordered food from the motel dahil may in-house kitchen naman sila. Tapos we decided na maligo na muna. Siya ang unang naligo kaya nakahiga lang ako sa kama. Pero habang nasa kama ako, Mama Mia, ay hindi ko mapigilang maalala ang mga kaganapan na nangyari sa amin ng kamang yon, which is katatapos lang. Dahil sa mga naalaala ko ay nag-init muli ang aking damdamin. Nasatisfy naman ako ni Paolo pero I want more. Pinigilan ko ang sarili ko dahil medyo nahihiya ako.
Pero sadyang mas malakas ang tawag ng laman kesa sa hiya, Mama Mia. Kaya naman hinubad ko na ulit ang damit na isinuot ko pabalik matapos naming mag-sex kani-kanina lang. Then I decided to join him in the shower. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob para masilip ko muna ang kanyang ginagawa. Nakita ko siyang nagsasabon na ng kanyang katawan habang naka-on ang gripo ng shower. Nakatagilid siya sa akin pero dahil transparent glass naman ang division ng kubeta at shower, Mama Mia, ay nakita kong tulad ko ay hindi pa rin siguro humuhupa ang init ng kanyang katawan. Pumasok na ako sa shower. Then he welcomed me sa pamamagitan ng pagsalubong ng yakap sa akin at inulit na naman naming dalawa ang ginawa namin kanina. Pero this time, mas slow, mas intense at mas feel ko ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kung hindi pa sana dumating ang order namin ay baka nagtuloy-tuloy na kaming dalawa sa round 3, Mama Mia. Pero sa sobrang gutom namin ay kumain na muna kaming dalawa at nastulog saglit para makapagpahinga naman. Hanggang sa nagising na lang ako, Mama Mia. Nagising ako dahil may masarap na akong nararamdaman sa mga pribadong parte ng aking katawan. Hinahaplos na naman ako ni Paolo. At gaya ng mga nauna naming pagtatalik ay bumigay na naman ako. Bumigay todo pa nga. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit parang mas naging mainit pa kaming dalawa ngayon kaysa sa noong mag-asawa kami. Bakit parang mas nasasabik pa kami sa isa't isa ngayon kaysa sa noon? Nung mag-asawa kami ay swerte na kung maka-round 2 kami sa isang araw. Pero ngayon, parang wala kaming kapaguran dalawa. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay medyo tumanda na kami dahil 4 na taon nang nakakalipas. Ngayon parang minu-minuto ay gusto naming maramdaman ang init ng katawan ng bawat isa. Matapos ang gabing yun na nagsama kami at pinagsaluhan namin ang bawal na ligaya, ay hindi na kami tumigil pa, Mama Mia. Oo, Mama Mia. Halos araw-araw na may nangyayari sa aming dalawa ng ex-husband ko. Minsan nag-check-in kami, minsan sa apartment ko, pero kadalasan, Mama Mia, ay nagro-road trip kaming dalawa at pumapasok kami sa mga liblib at tahimik na lugar na walang mga bahay at sa kotse na namin ginagawa yon. Sa kotse na kami nagpaparaos ng init ng aming mga katawan. Oo, Mama Mia, isa akong kabit. Mistress ako ng dati kong asawa. Alam kong mali. Alam kong dapat ko nang tigilan pero hindi ko magawa-gawa, Mama Mia. Dahil parang ayokong mawala yung excitement at sarap na sabay kong nararamdaman sa tuwing magkaniig kaming dalawa ni Paolo. The wildest place na nagawa namin yon, Mama Mia, ay sa loob ng bus. Gabi na noon, papunta kami sa Bicol dahil sa isang company joint project namin. Bus ang pinili naming sakyan. Hindi na namin sinabi pa sa office dahil baka i-book pa kami ng kung anong mas convenient na sasakyan. Ang akala nila, Mama Mia, ay gagamitin ko ang sasakyan ko. Pero nakaisip kaming dalawa ni Paolo ng paraan. Pwede kong sabihin na biglang nagkaroon ng aberya yung car ko, kaya nagbus kaming dalawa ni Paolo. Gabi ang pinili naming oras dahil alam namin na wala nang masyadong tao yun. 10:30 p.m. ang alis ng bus noon, Mama Mia. At mahaba-haba talaga ang biyahe. Pumwesto kaming dalawa sa may likuran. May iilan pang mga pasahero pero habang tumatakbo ang bus
ay bumababa na rin ang mga ito. Kaya pakonti na kami ng pakonti sa loob. Hanggang sa wala na kaming kasama sa may likuran ng bus, kaya doon na namin isinagawa ang trip naming dalawa. Oo, Mama Mia. Trip naming dalawa yun dahil napagkasunduan naming mas exciting kung sa public. Para kaming mga teenager noon na sabik sa adventure. Naka-miniskirt lang talaga ako noon, Mama Mia, at hindi na ako nagsuot ng underwear ayon na rin sa suggestion ni Paulo. Hindi ko alam kung naramdaman mo na ito, Mama Mia, pero talagang kakaibang excitement ang lumukob sa katawan ko noon. Nakakatakot, pero at the same time ay mas nagpapainit naman ang katawan ko. Dahil sa mga ipinaranas sa akin ni Paulo, ay binabaliwala ko na ang maling relasyon naming dalawa. Oo, Mama Mia. Aaminin ko na paminsan-minsan ay dinadalaw pa rin naman ako ng guilt kasi nga alam kong may asawa at anak siya. Pero iniisip ko na lang na una naman siyang naging akin. Gina-justify ko sa sarili ko na ako naman ang unang nagmay-ari kay Paulo. At hindi masamang bawiin ko siya mula sa babaeng nang agaw din sa kanya noon mula sa akin. Dahil sa justification ko na yon, Mama Mia, ay nawawala ang guilt at hiyang nararamdaman ko. Mas tumatapang akong ituloy at panindigan ang sa aming dalawa ni Paulo. Hanggang sa dumating ang panahon na halos hindi ko na pinapauwi si Paulo sa kanila, Mama Mia. Ginawa ko ang lahat ng bagay para magstay siya sa akin ng ilang araw. Hindi ako na mahihiyang aminin ang lahat sa inyo, Mama Mia. Oo, marami akong alam tungkol sa pagpapaligaya ng isang lalaki. At lahat ng yun ay ginawa ko kay Paulo. At yung mga hindi ko alam ay inaral ko talaga, Mama Mia. Bumili pa nga ako ng mga online tutorial at books na tungkol doon at nagbunga naman, Mama Mia. Dahil umabot ng halos 3 taon ang relasyon naming dalawa ni Paulo. At ganun pa rin ang intensity level naming dalawa pagdating sa kama. Pero isang araw, Mama Mia, ay bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit parang bumabaliktad ang sikmura ko sa tuwing susubukan kong sumubo ng pagkain. Baka buntis ka, sabi ng isa kong kaibigan nung dinalaw niya ako sa apartment. Ano? Oo nga, baka buntis ka, Nikki. Mama Mia, ang kaibigan kong ito ay siyang tanging may alam tungkol sa nangyayari sa aming dalawa ni Paulo. Paano yan, girl? Magpa-test ka na kaya para sigurado ka if buntis ka ba talaga o hindi. Day off ko naman kinabukasan kaya sasamahan kita. Mama Mia, sinamahan nga niya ako sa OB at nalaman nga namin that I am 8 weeks pregnant. Nix, paano ngayon yan? Sasabihin mo ba kay Paulo? Tanong niya sa akin. Oo, sasabihin ko sa kanya. At sure naman ako na pananagutan niya ito. Confident ko pang sabi. Paano yung asawa niya? Paano yung anak nila? Tanong niya sa akin. Anong paano? Baka nakakalimutan mo, una kong naging asawa si Paulo. Inagaw lang siya sa akin ng bruhang yon. Kaya ngayon binabawi ko lang kung ano yung akin. Matapang ko pang sagot, Mama Mia. Pero bigla ay natauhan ako sa mga sumunod na sinabi ng kaibigan ko sa akin. Nikki, sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, ikaw na ang kabit ngayon. And mas complicated pa ang sitwasyon ninyo ngayon dahil may mga bata nang nadadamay. Sige, ipagpalagay na natin na wala kang pakialam sa anak ni Paulo dun sa asawa niya.
Pero paano naman ang anak mo? Payag ka bang maging forever na makatatak sa kanyang pangalan at pagkatao ang salitang anak ng isang kabit? Nakabit ang nanay niya? Alam mo ba, Nix, na yan ang pinambubuli ng ibang bata dun sa anak ng asawa ni Paolo? Na dating kabit ang mama niya? Alam mo bang yan ang dahilan kung bakit ayaw pumasok nung bata dahil sa mga tuksong ganon? Gusto mo rin ba na danasin yun ng anak ninyo ni Paolo, Nikki? Mama Mia, tama. Hindi na lang ako o si Paolo ang apektado ng sitwasyon namin ngayon. May inosenteng bata na pwedeng masira ang buhay dahil sa mga kasalanan naming kaniyang mga magulang. Hindi ko alam kung kakayanin ko, pero Mama Mia, nagdesisyon akong iwanan na si Paolo at lumayo na sa kanya ng tuluyan. Hindi ko alam kung papaano ko yun gagawin. Pero sa ngayon, Mama Mia, ay pinupuno ko na lang ng mga matatamis na alaala ang mga huling linggo na kasama ko siya. By the end of October kasi ay nakatakda na ang effectivity date ng resignation ko. Bagay na hindi ko pinaalam kay Paolo. Balak kong hanggang sa oras na yon, Mama Mia, ay susulitin ko na lang ang pagkakataon na makasama ko siya. Mahal ko si Paolo, Mama Mia. Mahal na mahal ko siya. Pero alam kong this time, dapat ay mas unahin ko ang kinabukasan at ang kapakanan ng magiging anak naming dalawa. Sana lang talaga, Mama Mia, ay kayanin kong tuluyang iwan na si Paolo. Kung saan man ako dadalhin ng kapalaran, sana ay para yun sa ikabubuti ng buhay ko at ng anak ko. Lubos na gumagalang, Nikki. Alam nyo, hindi naman masama ang magmahal. Pero kung dumating man sa punto na may mga inosenteng buhay na ang nadadamay at nasasaktan dahil sa pagmamahal na yon, ay baka dapat pag-isipan na yon. Alam mo, Nikki, alam mo naman na mali ang ginawa at ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Pero sana nga tulad ng sabi mo, ay iiwan at lalayuan mo na si Paolo by the end of this month. Sana naman mapanindigan mo ang desisyon mo na tuluyan ng iwan si Paolo. Dahil kung hindi mo pa rin mapanindigan yan, baka mawalan ka na ng pagkakataon para ayusin ang buhay mo at ituwid ang landas na tinatahak mo. Kung sakali man na mahal niyo talaga ni Paolo ang isa't isa, pwede naman siguro na i-annul ni Paolo muna ang kasal niya sa asawa niya ngayon tulad ng pag-a-annul niya sa kasal niyo noon. Pero kung ano man ang magiging desisyon niyo ni Paolo, nasa inyong dalawa na yon. Ang gusto ko lang sanang sabihin, Nikki, sana masabi mo rin kay Paolo ang tungkol sa anak niyong dalawa. Dahil kahit isipin mong isa ka lang kabit o mistress sa paningin ng ibang tao, ay may karapatan pa rin si Paolo na malaman ang tungkol sa anak niyong dalawa. Maraming salamat, Nikki, sa pagpapadala mo ng storya ng buhay mo dito sa ating YouTube channel. Kung ikaw ngayon na nanonood at nakikinig ng storya ni Nikki, kung nagustuhan mo ito, i-like mo at i-share ang kanyang video. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe at saka i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. At kung may sarili kayong storya ng buhay na mapagpupulutan ng aral, nakakatawa, nakakagalit o nakakatakot, kahit anong storya pa yan, pwede nyo yang ipadala sa aking email. Mag-email lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Mama Mia.